Hello, hello sa mga toka sa kusina. Ang gagawin natin ngayon ay ginisang ampalaya. Isang medium ampalaya yung ginamit ko dito. Good for 5, 2 adults, and 3 children. Linisan natin yung gitna. Tanggalin natin yung mga nasa loob niya. And then hiwain natin siya ng medyo may kanipisan ng kaunti. Binubudburan ko siya ng konting asin at konting lamas lang. Hindi ko siya pinipiga kasi ayokong mawala naman yung sustansya ng ampalaya. Tapos binababad ko siya sa kaunting tubig. So habang nakababad, ihanda na natin ang bawang at sibuyas. Meron din tayong isang kamatis dito. Yung mga laki na lees, ayaw na lang din sa gusto nyo. After natin may ihanda yung mga panggisa, huhugasan na natin yung ampalaya para mawala yung mga asin at saka mahugasan pa natin siya ulit ng mga 1 o 2 beses pa. And then set aside. Magpainit na rin tayo ng mantika after, siguro mga 2 kutsara. And while inaantay natin siyang uminit, naghanda na rin ako ng 2 itlog. Binati ko po siya. And then, simulan na po natin ang panggigisa. Okay, bawang na muna. Kailangan mainit yung mantika bago natin ilagay yung bawang para paglagay ng bawang, mabango talaga yung paligid. And then afterwards is yung sibuyas. Mas gusto kong isunod yung giniling, pork giniling after ng sibuyas bago pa ako maglagay ng kamatis. So, ikalat muna natin siya. Medyo nakabuo siya sa lalagyan kasi tinuo ko na muna siya from the fridge. After madurog yung pork giniling, naglagay ako ng kalahating kutsaritang paminta at mga 1 kutsaritang patis. Gusto ko kasi may lasa na talaga yung giniling bago pa natin ilagay yung mga gulay. And then, tsaka ko naman ilalagay ang kamatis. Halo lang ng konti and then hayaan lang natin siya muna sa kawali. Medium heat po yan guys. After 5 minutes, tsaka na ako maglalagay ng tubig. Mga 1 tasa na muna. And then halo-halo. Mga 2 to 3 minutes na simmer lang yan. Then afterwards, magdadagdag ulit ako ng 1 pa ulit na tasa ng tubig. Pagkatapos ng tubig, naglagay ako ng kalahating pork cubes, pandagdag lang sa panlasa. After ng konting halo, tsaka ko naman ilalagay yung mga ampalaya. And then haluin natin ng kaunti. Sa puntong ito, dadagdagan ko na ulit ng paminta, mga kalahating kutsarita pa ulit. And then asin, kalahating kutsarita din. And then haluin po natin ulit bago natin hayaan muna mag-simmer ulit para medyo lumambot yung ampalaya natin. After mga 3 to 4 minutes, babalikan ko ang ampalaya para may halo at makita natin kung tama na yung lambot ng ampalaya para sa atin. Isabay natin yung pagtikim kung tama na rin yung timpla. So maaari yung dagdagan, tubig, asin, paminta ayon sa inyong panlasa. Since meron akong mga anak na maliliit, alam kong hindi nila masyado type yung nalalasahan ng pait. Pero kami mag-asawa, mas gusto namin yun. So to balance it, nagdagdag ako ng kalahating kutsaritang asukal. And then pag satisfied na ako sa lasa, tsaka ko na ilalagay sa ibabaw yung binating itlog. And then papatayin ko na yung apoy. Hahayaan ko na kasi na yung init ng kawali at ng kalan yung magpapaluto pa din sa kanya. After 5 minutes ako siya bubuksan ulit and then ayan na po siya. Ginisang ampalaya.